Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, isang napaka-espesyal na kuwento ang ibabahagi ko sa inyo. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong ang isang babaeng dating nag-aalaga ng mga kawan ng tupa sa malawak na lupain ng Rusya ay nagtatrabaho na ngayon sa magulong siyudad ng Maynila? Na ang babaeng lumaki sa amoy ng borscht at sa init ng kalan ay nakadarama na ngayon ng kaligayahan habang nagpapalamig sa harap ng electric fan at humihigop ng mainit na sabaw ng sinigang. Ang lahat ng pagbabagong iyon ay nagsimula sa isang maliit na sulat na iniwan ng isang binatang Pilipino. Ang paglalakbay mula sa Rusya patungong Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng biyahe. Ito ay isang makabagbag damdaming salaysay na ganap na nagpabago sa buhay ng isang tao. Sa pamamagitan ng kuwentong ito, sana'y madama ninyo kung paanong ang pagkakaiba ng kultura ay maaaring magbunga ng mas malalim na pag-ibig at pag-unawa. Halina't samahan ninyo ako sa pambihirang paglalakbay na ito. Magsimula na tayo. Ang umaga sa kanayunan ng Rusya, sa labas ng Moscow, ay laging nagsisimula kasabay ng sikat ng araw. Kapag ang ginintuang liwanag ay tumama sa mga luntiang bukirin, para itong isang tanawin mula sa isang fairy tale. Ako si Alina, at dito ako isinilang at lumaki. Lumaki ako sa malawak na sakahan ng aking ama, nakikipaghabulan sa mga hayop at malayang namuhay sa yakap ng kalikasan. Sa malakas na boses ng aking ama, imumulat ko ang aking mga mata at matatanaw ang walang katapusang kaparangan sa labas ng bintana. Ang buhay sa probinsya ng Rusya ay simple ngunit payapa. Gigising sa umaga, magpapakain ng mga hayop, at minsan ay sasakay sa traktora para magtrabaho sa bukid. Tuwing Sabado't Linggo, paminsan-minsan akong pumupunta sa siyudad ng Moscow para mamili o makipagkita sa mga kaibigan. Ngunit karamihan ng oras ko ay ginugugol sa sakahan. Palagi kong pinapangarap na balang araw ay makaalis dito at makita ang mas malawak na mundo. Mga lansangang puno ng ilaw at tao, isang lugar kung saan magkakasamang nabubuhay ang iba't ibang kultura at wika. Kaya naman nagpasya akong mag-aral ng international trade sa isang unibersidad sa Moscow. Ang pagnanais kong maranasan ang buhay sa syudad ang nagtulak sa akin doon. Ang buhay sa unibersidad ay nagbukas ng isang bagong mundo para sa akin. Nakihalubilo ako sa mga dayuhang mag-aaral mula sa iba't ibang bansa at natuto tungkol sa mga kultura ng buong mundo. Sa lahat ng ito, ang Asya, lalo na ang bansang Pilipinas, ay isang malayong lugar na hindi ko pamilyar. Narinig ko na ang mga pangalan tulad ng Jollibee o Manny Pacquiao, ngunit halos wala akong alam tungkol sa kultura o mga tao sa Pilipinas. Ano bang mayroon sa Pilipinas? Tanong ng isang kaibigan. Nagkibit balikat lang ako. Isang bansang may magagandang beach at masasarap na mangga. Iyon lang ang alam ko. Kapag bakasyon, palagi akong umuuwi sa sakahan ni Papa. Gusto kong gamitin ang mga natutunan ko sa unibersidad sa aktual na kalakalan, ngunit ang katotohanan ay kailangan ko pa ring mag-alaga ng mga hayop at tumulong sa mga gawain sa bukid. Gayunpaman, hindi ako nagreklamo. Ang mga alaala ng paglaki sa gitna ng luntiang damuhan at malinaw na kalangitan ay isang napakahalagang yaman sa aking buhay. Alina, ngayong taon, kukuha tayo ng isang dayuhang manggagawa sa ilalim ng isang work exchange program, sabi ni Papa. Dahil abala ka at hindi na masyadong nakakatulong sa sakahan, kailangan natin ng dagdag na tao. Tumango na lang ako. Taon-taon, may mga kabataang mula sa Europa at Asya na dumarating sa Rusya para sa mga ganitong programa. Karaniwan, nagtatrabaho sila ng ilang buwan para makaipon at pagkatapos ay maglakbay. Para sa akin, bahagi na iyon ng pang-araw-araw na buhay. Iyon ay isang ordinaryong araw sa mainit na tag-araw ng Rusya. Sobrang init na mula umaga ay tumutulo na ang pawis ko habang pinapainom ko ng tubig ang mga hayop. Noon ko nakita si Papa na may kasamang papalapit. Alina, halika rito. Ipakikilala ko sa iyo si Paulo mula sa Pilipinas. Siya ang magtatrabaho sa ating sakahan. Ang unang pagkikita namin ni Paulo ay sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ngunit maayos pa rin ang kanyang itsura. Ang itim niyang buhok, balat na kayumanggi, at ang mahinahon niyang ngiti ay kapansine-pansin.
Bagamat medyo hirap sa Ingles, magalang siyang bumati, na para sa akin ay bago at nakakatuwa. Hello po, ako po si Paulo, nice to meet you. Hindi ko napigilang mapangiti sa kanyang magalang na pananalita. Iyon ang aming unang pagkikita. At noon, hindi ko pa naiisip na ang pagkikitang iyon ang ganap na magpapabago sa aking buhay. Isang linggo na ang nakalipas, mula nang dumating si Paulo sa aming sakahan. Maaga pa lang ay napapansin ko na ang kanyang kasipagan sa pag-aalaga ng mga hayop. Hindi tulad ng ibang mga kabataan sa exchange program, si Paulo ay laging maagang gumigising at tahimik na ginagawa ang kanyang trabaho. Sa simula, hindi madali ang aming komunikasyon dahil sa wika, ngunit nakakagulat na mabilis siyang natuto sa mga gawain sa sakahan. Mukhang gustong-gusto ng mga hayop si Paulo, natatawang sabi ni Papa. Karaniwan, mailap sila sa mga hindi kakilala, pero sa kanya, agad silang lumapit. Napangiti rin ako sa sinabi niya. Palagi kong iniisip na ang mga hayop ay tapat at agad na nakakaramdam ng kabutihan ng isang tao. Ang tahimik at tapat na pag-uugali ni Paulo ay tila naramdaman din nila. Isang hapon, naghahanda ako ng hapunan sa kusina. Sa labas ng bintana, napakaganda ng paglubog ng araw. Noon dumating si Paulo, suot pa ang kanyang damit pantrabaho. Puno siya ng alikabok at pawis, ngunit may ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha. Siguro napagod ka ngayong araw, tanong ko. Nag-isip sandali si Paulo bago dahan-dahang sumagot. Okay lang po. Ang ganda ng Rusya. Napakalaki ng kalangitan. At ang mga hayop ay cute. Napatawa ako sa kanyang medyo nabubulol na Ingles. Ngunit kasabay noon, naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Lumaki ako rito kaya para sa akin ay normal na lang ang ganda ng lugar na ito, ngunit dahil sa sinabi ni Paulo, muli kong napahalagahan ang kalawakan at kagandahan ng aming sakahan. Pagkatapos ng hapunan, nag-aaral ka ba ng Ingles? Tanong ko dahil sa kuryosidad. Opo, gabi-gabi po akong nag-aaral. Gusto kong gumaling sa English, sagot niya. Noong gabing iyon, nagpasya akong turuan si Paulo ng Ingles. Pagkatapos ng hapunan, umupo kami sa mesa sa kusina at tinuruan ko siya ng mga simpleng salita at pangungusap. Nakakagulat ang bilis niyang matuto at puno siya ng sigasig sa pag-aaral, puno ng sulat sa Filipino at Ingles ang kanyang kwaderno. Puwede mo rin ba akong turuan ng Filipino? Pabiro kong tanong. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Paulo. Siyempre po, ang hello po ay kumusta? Dahil doon, unti-unti naming sinimulang pag-aralan ang wika ng isa't isa. Isang natatanging paraan ng pag-uusap ang nabuo sa pagitan namin, pinaghalong Ingles at Filipino. Ang simpleng pagpapalitan ng wika na nagsimula sa kuryosidad ay unti-unting naging isang espesyal na sandali para sa amin. Pagkatapos ng trabaho sa sakahan, madalas kaming umupo ni Paulo sa ilalim ng kumikinang na mga bituin sa kalangitan ng Rusya at magkuwentuhan. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa Pilipinas. At sa unang pagkakataon, tunay akong naging interesado sa bansang iyon. Ang Pilipinas po ay maliit pero magandang bansa. Mayroon po kaming 2 panahon lang at magkalapit ang mga bundok at dagat. Sa Maynila, hindi namamatay ang mga ilaw sa gabi. Laging buhay ang syudad. Sa mga salita ni Paulo, naramdaman ko ang kanyang pananabik at pagmamalaki sa kanyang bayan. Sa tuwing ikinukwento niya ang mga pagkain, kultura, at mga kapistahan sa Pilipinas, kumikinang ang kanyang mga mata. Sa paglipas ng panahon, lalo kaming naging malapit. Higit pa sa pagiging magkatrabaho, isang espesyal na damdamin ang nagsimulang umusbong. Ngunit hindi namin madaling maipahayag ang damdaming iyon. Ang magkaibang kultura, magkaibang wika, at ang katotohanang malapit na siyang umalis ay tila isang hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Isang araw, tinutulungan ni Paulo ang mga hayop. Dinalhan ko siya ng isang basong tubig at sa sandaling iyon, nagdikit ang aming mga kamay. Maikling sandali lang iyon, ngunit naramdaman kong bumilis ang tibok ng aking puso. Tumingin din si Paulo sa akin at sandali kaming nagkatitigan. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa pamamagitan lang ng aming mga tingin, nagkaunawaan ang aming mga puso. Nang papalapit na ang pagtatapos ng tag-araw sa Rusya, unti-unti na ring natatapos ang panahon ni Paulo sa exchange program.
Malapit ng mag-isang taon mula nang dumating siya sa aming sakahan. Ang mga araw na magkasama kaming nagtatrabaho, nagtatawanan, at nagkukuwentuhan ay malapit ng maging alaala na lang at naninikip ang aking dibdib sa isiping iyon. Malapit ka nang bumalik sa Pilipinas, no? Sinubukan kong maging masaya, ngunit hindi ko mapigilan ang lungkot sa aking boses. Sandaling nanahimik si Paolo bago tumango. Opo, pagkatapos ng 2 linggo. Pero hinding-hindi ko po makakalimutan ang lugar na ito at si Ma'am Alina. Sa mga salita niya, naramdaman kong namumuo ang luha sa aking mga mata. Alam naming pareho na may espesyal kaming nararamdaman para sa isa't isa, ngunit hindi namin ito mabigyan ng pangalan. Marahil ay hindi na kailangan. Sapat nang malapit na ang aming mga puso. Sa huling 2 linggo, sinulit namin ang oras na magkasama. Tuwing weekend, isinasama ko si Paolo sa Moscow at ipinapasyal sa magagandang lugar. Habang magkasama kaming naglalakad sa Red Square, pinag-usapan namin ang aming mga pangarap at ang hinaharap. Anong trabaho ang gagawin mo sa Pilipinas? Tanong ko. Nag-isip sandali si Paolo bago sumagot. Mag-apply po ako sa isang kumpanya ng international trade. Gusto kong tumulong sa kalakalan sa pagitan ng Rusya at Pilipinas. Sa ganoong paraan, baka sakaling makabalik ulit ako dito. Nagbigay iyon ng pag-asa sa akin, ngunit kasabay noon, naramdaman ko ang mga hamon. Isang malayong relasyon, lalo na sa pagitan ng dalawang taong may magkaibang kultura at wika, ay hindi magiging madali. Gayunpaman, buong puso akong umasa na hindi dito magtatapos ang ugnayan namin ni Paolo. Dumating ang araw ng pag-alis ni Paolo. Ihahatid siya ni Papa sa Sheremetyevo International Airport at sumama ako. Sa loob ng sasakyan, halos hindi kami nag-usap. Maraming gustong sabihin, pero kasabay nito, walang masabi. Ganoon ang sandaling iyon. Pagdating sa airport, magalang na yumuko si Paolo kay Papa. Niyakap siya ng mahigpit ng aking ama at sinabing, "Bumalik ka kahit kailan. Malulungkot ang mga hayop kapag wala ka." Lubos ding hinangaan ni Papa ang kasipagan at katapatan ni Paolo. Habang sandaling umalis si Papa, nagkaroon kami ni Paolo ng pagkakataong magpaalam sa isang sulok ng airport. Alina, maraming salamat po. Ang 1 taon ko rito ay ang pinakamasayang panahon sa buhay ko. Nanginginig ng bahagya ang boses ni Paolo. Pinigilan ko ang aking luha at sumagot. Ako rin. Naging masaya ako. Salamat sa pagbabahagi mo sa akin ng ganda ng Pilipinas. May kinuha si Paolo na isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa akin. Tatawag po ako pagdating ko sa Pilipinas. Ito po ay isang maliit na regalo para hindi niyo ako makalimutan. Tinanggap ko ang sobre. At sa huling pagkakataon, nagkatitigan kami. Lahat ng damdaming hindi namin masabi ay nakapaloob sa aming mga tingin. Hinawakan ni Paolo ng mahigpit ang aking kamay bago ito binitawan at tumuloy sa departure gate. Nakatayo lang ako roon hanggang sa hindi ko na siya matanaw. Pauwi, binuksan ko ang sobreng ibinigay ni Paolo. Sa loob, may isang maliit na sulat at isang tradisyonal na handwoven na panyo mula sa Pilipinas, nakasulat sa Filipino at Ingles sa sulat. Alina, salamat sa iyong puso na kasing lawak ng kalangitan ng Rusya. Umaasa akong magkita tayong muli sa Pilipinas balang araw. Ang iyong kaibigan, Paolo. Sa sandaling iyon, isang malaking desisyon ang nabuo sa aking puso. Hindi ito ang katapusan, kundi isang bagong simula. Pagkaalis ni Paolo, ang sakahan ay nanatiling tulad ng dati, ngunit para sa akin, nagbago ang lahat. Sa paggising sa umaga para magpakain ng mga hayop o sa pagtingin sa mga bituin sa gabi, palaging sumasagi sa isip ko ang mga sandaling kasama ko si Paolo. Para bang may isang bahagi ng aking pang-araw-araw na buhay ang nawala. Alina, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Mama. Mula nang umalis si Paolo, naging tahimik ka. Pilit akong ngumiti at sumagot, ayos lang po, Mama. Marami lang iniisip tungkol sa pag-aaral. Ngunit ang totoo, puno ang isip ko ng mga alaala ni Paolo at ng Pilipinas. Gaya ng ipinangako, tumawag si Paolo agad pagdating niya sa Pilipinas. Araw-araw kaming nagpapalitan ng mensahe. Minsan, nagvi-video call kami para makita ang isa't isa, ngunit hindi iyon sapat.
Ang kanyang imahe sa screen ay hindi kayang iparating ng buo ang init ng kanyang yakap o ang tamis ng kanyang ngiti. Tag-ulan na po rito sa Pilipinas. Ang ganda po ng mga halaman. Sana nandito ka, Alina. Naninikip ang dibdib ko sa mga sinabi ni Paulo. Pagkatapos ng video call, matagal akong nag-isip. Nag-aaral ako ng international trade, ngunit ni minsan ay hindi pa ako nakalabas ng bansa. Para sa akin na hindi pa nakakaalis sa payapang sakahan sa Rusya, ang Pilipinas ay isang napakalayo at hindi pamilyar na lugar. Ngunit kasabay nito, dahil nandoon si Paulo, ito ay isang lugar na humihila sa akin. Matapos ang isang gabing pag-iisip, gumawa ako ng isang malaking desisyon. Mag-leave of absence ako ng isang semestre para bisitahin ang Pilipinas. Ito ay isang pagkakataon para maranasan ko mismo ang aking pinag-aaralan at, kasabay nito, makitang muli si Paulo. Maaring ito ay isang biglaang desisyon, ngunit ang puso ko ay puno ng katiyakan na hindi ko pa naramdaman noon. Kinabukasan, sinabi ko sa aking mga magulang ang aking desisyon. Gaya ng inaasahan, nagulat sila, lalo na si Papa. Nalabis na nag-alala. Alina, hindi ba masyadong biglaan yan? Ang Pilipinas ay ibang-iba. Ang wika, kultura, pagkain, lahat ay iba. Nag-aalala rin ang mukha ni Mama, ngunit tila nabasa niya ang determinasyon sa aking mga mata, kaya mas naintindihan niya ako kaysa kay Papa. Kung talagang gusto mong pumunta, hindi ka namin pipigilan. Pero ang pinakamahalaga ay mag-ingat ka at bumalik ng ligtas. At isang semestre lang talaga ha? Tumango ako at sinigurado sa kanila. Huwag po kayong mag-alala. Nag-aaral ako ng international trade. Ang pagkakataong ito ay makakatulong sa akin na matutunan ang business culture ng Pilipinas at ang kanilang wika na magiging kapaki-pakinabang sa paghahanap ko ng trabaho. Ngunit sa totoo lang, may mas malaking dahilan sa aking puso. Gusto kong makitang muli si Paulo at gusto kong maranasan mismo ang bansang labis niyang minamahal. Gusto kong makita kung ano talaga ang itsura ng mga kwento niya tungkol sa Pilipinas. Nang sabihin ko kay Paulo ang aking plano, hindi siya makapaniwala. Sa kabilang panig ng video call, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha at dahil doon, nakumpirma kong tama ang aking desisyon. Talaga po? Pupunta ka sa Pilipinas? Kailan po? Susunduin kita sa airport. Sa tuwa sa boses ni Paulo, ako man ay nasabik. Nag-book ako ng flight ticket, nag-apply ng visa, at habang inaasikaso ang mga kailangan, sinimulan kong pag-aralan ang mga pangunahing salita sa Filipino. Salamat, magandang umaga, masarap. Inalala ko ang mga salitang itinuro sa akin ni Paulo at ang mga panahong magkasama kami. Malapit na ang araw ng aking pag-alis. Habang nag-iimpake, naramdaman ko ang halo-halong pananabik at kaba. Ang paglalakbay ng mag-isa sa isang dayuhang bansa ay isang malaking abentura, ngunit ang isiping makikita ko roon si Paulo ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Dala mo na ba lahat? Huling tanong ni Mama. Passport, visa, emergency money, at magdala ka ng maninipis na damit. Tiyak na mas mainit sa Pilipinas kaysa rito. Nag-aalala pa rin ang mukha ni Papa, ngunit sa huli ay niyakap niya ako ng mahigpit. Mag-ingat ka. Tumawag ka kaagad kung may problema. Kapag na-miss kita, sasakay ako agad ng eroplano. Dala ang pagmamahal at pag-aalala ng aking mga magulang. Tumungo ako sa airport, sa mismong lugar kung saan ko hinatid si Paulo. Ilang buwan na ang nakalipas, ako naman ngayon ang papunta sa kanya. Habang pasakay ng eroplano, tinanaw ko mula sa bintana ang unti-unting lumiliit na lupain ng Rusya. Ang luntiang bukirin, ang mga hayop, at ang buong buhay ko ay naroon sa ibaba. At ngayon, isang ganap na bagong mundo ang naghihintay sa akin. Habang papataas ang eroplano, naramdaman ko na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang isang simpleng biyahe, kundi isang magiging mahalagang yugto sa aking buhay. Mga pasahero, malapit na po tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Ang kasalukuyang oras sa Maynila ay 4 ng hapon at ang temperatura ay 32 degrees Celsius. Nang marinig ko ang anunsyo, bumilis ang tibok ng aking puso. Sa wakas, narito na ako sa Pilipinas. Ang tanawin sa labas ng bintana ay ibang-iba sa Rusya.
Sa halip na walang katapusang kaparangan, mga bundok at siksikang mga gusali ang aking nakita. Ito ang bayan ni Paulo. Naisip ko at kinilig ako. Ang naiya ay mas malaki at mas moderno kaysa sa inaasahan ko. Namangha ako sa kalinisan at kaayusan ng ibang bahagi nito, ngunit paglabas, bumungad sa akin ang dami ng tao at ingay. Matapos ang immigration at pagkuha ng bagahe, nagtungo ako sa arrival gate. Dito dapat naghihintay si Paulo. Paglabas ko, sa gitna ng maraming tao, nakita ko agad si Paulo. May hawak siyang isang palumpon ng bulaklak, at nang makita niya ako, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nawala lahat ng pagod at kaba ko. Tumakbo ako palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Alina, dumating ka talaga. Hindi ako makapaniwala. Puno ng emosyon ang boses ni Paulo. Oo, sa wakas, nakarating din. Ngayong nandito na ako, parang totoo na talaga. Kinuha ni Paulo ang aking maleta at inalalayan ako palabas ng airport. Nagbook na ako ng hotel malapit sa apartment ko. Bukas, simulan na natin ang paglilibot sa Pilipinas. Habang nakasakay sa taxi papunta sa siyudad ng Maynila, hindi ko maalis ang tingin sa labas ng bintana. Ang mga matataas na gusali, ang mga nagkikinangang neon signs sa mga kalsada, at ang napakaraming tao ay bago at kamangha-mangha para sa akin. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang Maynila. Napakabuhay. Hindi ko maitago ang pagkamangha. Ngumiti si Paulo at sumagot, Opo, ang Maynila ay isang syudad na gising 24 oras. Palaging may mabibili. At ang mga tren ay umaandar hanggang madaling araw. Pagdating sa hotel, matapos mag-ayos ng gamit at magpahinga ng kaunti, dinala ako ni Paulo sa isang kalapit na restaurant na naghahain ng pagkaing Pilipino. Namangha ako sa dami ng maliliit na platong nakahain sa mesa. Ano itong lahat? Paano kakainin ang ganito karaming pagkain? Naguguluhan kong tanong. Tumawa si Paulo at ipinaliwanag. Ito po ang mga side dish. Ganyan po talaga kumain ang mga Pilipino. Kanin at maraming ulam na tinitikman ng paunti-unti. Sinigang, adobo, mga pagkaing unang beses kong makita, ngunit habang tinitikman ko ang bawat isa, humanga ako sa lalim ng lasa ng lutuing Pilipino. Lalo na ang atsara. Nagulat ako sa simula, ngunit sa pangalawang subo, nagsimula ko ng magustuhan ang kakaibang lasa nito. Nagulat ako noong una, pero parang nasasanay na ako. Tapat kong sabi. Natuwa si Paulo at sumagot. Ang atsara po ay kaluluwa ng mga Pilipino. Mas sasarap pa yan kapag araw-araw mo nang kinakain. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami sa may baybayin. Sa gabi, ang tabing dagat ay kumikinang sa magagandang ilaw at ang refleksyon ng buwan sa tubig ay parang isang eksena mula sa isang fairy tale. Habang naglalakad katabi si Paulo, naramdaman kong parang panaginip ang lahat. Ang isiping kami, na nagkakilala sa isang sakahan sa Rusya, ay magkasamang naglalakad ngayon sa isang gabi sa Maynila, ay tunay na kamangha-mangha. Saan tayo pupunta bukas? Puno ng pananabik kong tanong. Nag-isip sandali si Paulo bago sumagot. Simulan kaya natin sa mga tradisyonal na lugar, tulad ng Intramuros? Gusto kong ipakita sa iyo muna ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Pauwi sa hotel, may naisip ako. Paulo, posible kayang makahanap ng trabaho sa Pilipinas? Kahit panandalian lang. Gusto kong maranasan ang buhay dito, hindi lang bilang turista. Nagulat ang mukha ni Paulo, ngunit agad ding seryosong nag-isip. Baka posible po bilang English o Russian teacher. Hahanap po ako. Noong gabing iyon, habang nakahiga sa kama sa hotel, pinagmasdan ko ang mga ilaw ng Maynila mula sa bintana. Ibang-iba ito sa tahimik na gabi sa Rusya. Isang syudad na hindi natutulog, mga taong walang tigil sa paggalaw, para akong napunta sa ibang mundo. Ngunit ang nakapagtataka, hindi ako natakot. Kinabukasan, maaga akong nagising at pagtapak ko sa sahig ng aking kwarto, nagulat ako. Malamig ang sahig. Hindi tulad ng mainit na sahig sa amin kapag taglamig. Paano kayo nabubuhay sa ganitong init? Tanong ko kay Paulo nang magkita kami. Tumawa siya at ipinaliwanag. Electric fan po at aircon. Iyan po ang paraan ng pagpapalamig ng mga Pilipino.
Ang lamig na dala ng aircon ay isang sorpresa. Sa malamig na taglamig ng Rusya, ang lamig ng sahig ay hindi komportable, kaya't nakakapanibago na may ganitong paraan ng pagpapalamig. Bawat maliit na bagay ay isang bagong tuklas sa kakaibang kultura ng Pilipinas. Pagdating namin sa Intramuros, humanga ako sa laki at ganda ng arkitektura nito. Si Paulo ay parang isang tour guide, detalyadong ipinaliwanag ang kasaysayan at kahulugan ng mga lumang simbahan at pader. Dahil doon, lumalim ang aking pag-unawa sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Hindi ako makapaniwalang napakatanda na ng lugar na ito. Sa Rusya, wala kaming masyadong ganitong mga makasaysayang gusali, buong puso kong paghanga. May pagmamalaki sa mukha ni Paulo nang sabihin niyang, ang Pilipinas po ay may mahabang kasaysayan. Hindi lang po dito, marami pa pong mga makasaysayang lugar sa iba't ibang dako ng bansa. Pagkatapos naming libutin ang Intramuros, nagtungo kami sa isang lugar na may mga makikitid na eskinita at mga tradisyonal na bahay. Maganda ang mga ito. Humanga ako na sa gitna ng isang modernong syudad ay napanatili ang ganitong tradisyonal na lugar. Talagang maganda ang pagkakahalo ng tradisyon at modernidad sa Pilipinas. Isang bansa ng makabagong teknolohiya, pero inaalagaan pa rin ang tradisyon. Nakakagulat, sabi ko. Tumango si Paulo at ngumiti. Iyan po ang isa sa mga dahilan kung bakit mahal ko ang Pilipinas. Mabilis man ang pag-unlad, sinisikap pa rin naming huwag kalimutan ang aming pinagmulan. Mabilis na lumipas ang unang linggo ko sa Pilipinas. Araw-araw ay puno ng mga bagong tuklas. Namili kami sa Greenbelt, tinanaw ang buong Maynila mula sa isang rooftop bar sa Makati, nag-ikot sa paligid ng Cultural Center of the Philippines, at tumikim ng iba't ibang pagkain mula sa iba't ibang bansa sa Bonifacio Global City. Si Paulo ang pinakamahusay na gabay, at dahil sa kanya, naranasan ko ang Pilipinas hindi bilang isang turista, kundi bilang isang lokal. Ang pinakanagustuhan ko ay ang kabaitan ng mga Pilipino. Mga taong handang tumulong kapag naliligaw ako, mga staff sa restaurant na kahit hindi marunong mag-Ingles, ay ginagawa ang lahat para makipag-usap. Mga estudyanteng nag-aalok ng upuan sa MRT. Ang mga maliliit na kabaitang ito na araw-araw kong nararanasan ay nagpapainit sa aking puso. Napakabait ng mga Pilipino. Nakakagulat na ganito sila kabuti sa isang dayuhan, sabi ko kay Paulo. Ngumiti siya at sumagot, mayroon po kaming tinatawag na pakikipagkapwa-tao. Ang mainit na puso sa pagitan ng mga tao. Bahagi po ng aming kultura ang pagtulong sa kapwa. Isang araw, may magandang balita si Paulo. Alina, may good news po. Yung kaibigan ko na may-ari ng isang English language school ay naghahanap ng panandaliang guro. Sabi niya, mas maganda kung isang native speaker mula sa Europa. Sobrang tuwa ko at niyakap ko si Paulo. Talaga? Ang saya ko. Kailan ako pwedeng magsimula? Kinabukasan, kasama si Paulo, binisita namin ang language school sa Makati. Magiliw akong tinanggap ng direktor, at pagkatapos ng isang maikling interview, agad akong tinanggap. 3 beses sa isang linggo, 4 na oras bawat araw, magtuturo ako ng conversational English sa mga bata sa elementarya. Ang Makati po ang isa sa may pinakamataas na antas ng edukasyon sa Maynila. Interesado ang mga bata sa Ingles kaya siguradong mag-enjoy ka, paliwanag ni Paulo. Sa unang araw ng klase, kinakabahan pero sabik akong pumasok sa silid-aralan. 10 bata ang nakatingin sa akin ng may kuryosidad. Magandang umaga. Ako po si Alina, mula sa Rusya. Nang batiin ko sila, sa medyo nabubulol na Filipino, pumalakpak sila at nagsigawan. At doon, nagsimula na talaga ang buhay ko sa Pilipinas. 3 beses sa isang linggo. Nagtuturo ako sa eskwelahan at sa mga natitirang araw, kasama ko si Paulo sa paglalakbay sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Tuwing weekend, pumupunta kami sa mga lugar tulad ng Tagaytay o Batangas para maranasan ang iba't ibang mukha ng bansa. At ang isang nakakatuwang bagay ay ang pagtatanggal ng sapatos kapag pumapasok sa bahay. Minsan, pati medyas ay tinatanggal. Unti-unti, nasanay na ako sa buhay sa Pilipinas. Ang mga pagkaing dati ay hindi ko gusto, ngayon ay masarap na para sa akin at nakakapagsalita na ako ng basic na Filipino. Nababasa ko na ang mga ruta ng tren
At kaya ko nang mag-isang pumunta sa mga lugar na gusto ko, lalo na ang kultura ng beach sa Pilipinas, malaki ang epekto nito sa akin. Noong una, nahihiya akong magsuot ng swimsuit sa harap ng maraming tao, ngunit nang subukan ko, napakasaya pala. Ang paglangoy sa dagat at pagpapahinga sa ilalim ng puno ng niyog ay ang paraan ng pahinga ng mga Pilipino. Napakaganda pala ng mga beach. Sana may ganitong kultura rin sa amin. Sabi ko kay Paulo pagkatapos ng isang araw sa dagat. Tumawa si Paulo at sumagot, marami pong ganitong kakaibang kultura sa Pilipinas. Kapag unti-unti mong naranasan, mas marami ka pang matutuklasan. Isa pang kapansin-pansin ay ang kultura ng diskarte sa Pilipinas. Sa bansang ito kung saan minsan ay mabilis at minsan ay mabagal ang takbo ng lahat, ang food delivery ay dumarating sa loob ng isang oras, at ang internet ay minsan mabilis, minsan mabagal. Sa mga coffee shop, agad na ibibigay ang order, pero sa mga ahensya ng gobyerno, kailangan mong maghintay ng matagal. Ang Pilipinas ay isang bansa ng mga sorpresa. Sa Rusya, lahat ay may sistema. Dito, kailangan mong maging maparaan. Sabi ko, tumango si Paulo. Mahalaga po sa amin ang pagiging resourceful. Ang salitang diskarte ang kumakatawan sa aming kultura. Minsan, kailangan naming magmadali. Pero iyon din ang naging dahilan ng aming katatagan. Ang pagtuturo sa eskwelahan ay naging masaya na rin. Ang mga bata ay sobrang interesado sa Rusya at ikinukwento ko sa kanila ang buhay sa sakahan at ang mga hayop doon. Kapag ikinukwento ko ang tungkol sa niebe at mga oso, nanlalaki ang kanilang mga mata sa pakikinig. Teacher Alina, totoo po bang may mga oso sa kalsada? Tanong ng isang bata. Hindi naman sa kalsada, pero sa mga gubat, marami. Sagot ko, at nagsigawan ang mga bata. Ganito ang buhay ko sa Pilipinas. Araw-araw ay puno ng bagong tuklas at aral. Habang dumadami ang oras na magkasama kami ni Paulo, lalong lumalalim ang aming nararamdaman. Hindi na kailangan ng salita para malaman na ang aming mga puso ay para sa isa't isa. 2 buwan na ang lumipas sa Pilipinas. Nakakapagsalita na ako ng simpleng Filipino at kumakain na ng mga pagkaing Pilipino. Sinubukan ko ng magluto ng adobo at mag-ihaw ng liempo. Ang ina ni Paulo ang nagturo sa akin at ang mga sandaling iyon ay napakahalaga. Alina, ang bilis mong matuto. Puwede ka nang maging manugang, pabirong sabi ng ina ni Paulo. Namula ang aking mukha. Sinaway siya ni Paulo dahil sa hiya, ngunit nabasa ko ang kaligayahan sa kanyang mga mata. Lalo kaming naging malapit, at ngayon ay napag-uusapan na namin ang hinaharap. Alina, anong plano mo sa unibersidad? Hindi ba't kailangan mo nang bumalik sa Rusya? Isang gabi habang naglalakad kami sa tabi ng dagat, maingat na tanong ni Paulo. Sandali akong nag-isip. Gusto kong iwasan ang tanong na ito, ngunit naramdaman kong oras na para harapin ang katotohanan. Oo, malapit nang magsimula ang klase kaya kailangan ko nang bumalik. Pero pagkatapos kong graduate, gusto kong bumalik dito sa Pilipinas. Nagliwanag ang mga mata ni Paulo. Talaga po? Gusto mong magtrabaho dito? Naglakas loob akong sabihin ang tunay kong nararamdaman. Oo, gusto kong magtrabaho sa kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Rusya. At gusto kong makasama ka ng mas matagal, Paolo. Hinawakan ni Paulo nang mahigpit ang aking kamay. Ako rin po, Alina. Ang mga nagdaang buwan ay ang pinakamasayang panahon sa buhay ko. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, malinaw naming ipinahayag ang aming nararamdaman. Wala nang pag-aalinlangan o pagtatago. Mahal namin ni Paulo ang isa't isa, at ngayon, kailangan naming humanap ng paraan para maipagpatuloy ang pag-ibig na iyon. Babalik ako sa Rusya para tapusin ang aking pag-aaral. Pagkatapos, mag-apply ako sa mga kumpanyang may kaugnayan sa Pilipinas. Sa ganoong paraan, legal akong makakapagtrabaho rito. Sabi ko, tumango si Paulo at sinabing, ako rin po ay nagtatrabaho na sa larangan ng international trade. Baka may pagkakataon tayong magkasama sa trabaho. Hihintayin kita. Alina, bago ako umalis, sa huling araw, may inihandang espesyal na regalo si Paulo para sa akin, isang Filipiniana blouse. Isang magandang blasang gawa sa pinya na may burda ng mga bulaklak. Gusto kong makita kang suot yan, Alina.
Ito ang tradisyonal na kasuotan sa aming bansa, kaya sana'y itago mo bilang alaala, sabi ni Paulo habang inaabot ito. Naluha ako sa tuwa. Nang isuot ko ito, napakaganda at kakaiba ang pakiramdam. Ang disenyo ay napaka-elegante at ang tela ay napakagaan at presko. Napakaganda. Maraming salamat sa napaka-espesyal na regalong ito, buong puso kong pasasalamat. Ngumiti si Paulo at sumagot, bagay na bagay po sa iyo ang Filipiniana. Para kang isang Pilipina. Sa huling araw, hinatid ako ni Paulo sa airport. Ngayon, ako naman ang aalis at siya ang maiiwan. Masakit ang paghihiwalay sa airport, ngunit alam naming pareho na hindi ito ang katapusan. Babalik ako, Paulo. Pangako. Sabi ko, habang pinipigilan ang luha. Hinalikan ako ni Paulo ng marahan sa noo at sumagot, hihintayin kita, Alina. Laging nandito lang ako. Sa loob ng eroplano, tinanaw ko mula sa bintana ang unti-unting lumiliit na Pilipinas. Ang bansang ito, na 3 buwan lang ang nakalipas ay dayuhan sa akin, ay mayroon ng espesyal na lugar sa aking puso. Ang pagkain, kultura, mga tao, at higit sa lahat, si Paulo, lahat ng ito ay nagpayaman sa aking buhay. Pagbalik ko sa Rusya, detalyado kong ikinuwento sa aking mga magulang ang aking mga karanasan. Nagsimula ito bilang isang kuwento ng paglalakbay, ngunit sa huli, inamin ko ang tunay kong nararamdaman para kay Paolo. Mahal ko po si Paulo. Pagkatapos kong graduate, gusto kong bumalik sa Pilipinas. Maingat kong sinabi. Sandaling natahimik ang aking mga magulang at tinitigan ako, ngunit maya-maya ay isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Kung saan ka masaya, doon kami. Kung talagang mahal mo siya, susuportahan ka namin. Sa mga salitang iyon, nakahinga ako ng maluwag. Dahil sa suporta nila, lalo akong nagkalakas ng loob. Ngayon, maaari ko nang tahakin ang aking layunin, tapusin ang pag-aaral, maghanap ng trabaho sa Pilipinas, at mangarap ng isang kinabukasan kasama si Paulo. Iyon ang aking bagong layunin. Pagbalik ko, mas lalo akong nagsipag sa pag-aaral. Bukod sa international trade, kumuha rin ako ng mga klase sa wikang Filipino. Batay sa aking mga karanasan, nagpasya akong isulat ang aking thesis tungkol sa ugnayang pangkalakalan ng Pilipinas at Rusya. Alina, ang sipag mo ngayon, malaki ang ipinagbago mo mula nang bumalik ka galing Pilipinas, sabi ng kaibigan kong si Sasha. Ngumiti ako at sumagot, mayroon na kasi akong mahalagang bagay sa buhay ko. Mayroon na akong malinaw na layunin. Araw-araw kaming nagvi-video call ni Paolo at nagbabalitaan. Kahit mahirap dahil sa time difference, pinahalagahan namin ang mga sandaling iyon. Nagsimula nang magtrabaho si Paulo sa isang kumpanya ng international trade at siya ang namamahala sa merkado sa Europa. Paghahanda iyon para sa aming kinabukasan. Ako naman ay nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga kumpanya sa Pilipinas at mga oportunidad para sa internship. Alina, may good news po. May plano ang kumpanya namin na magtayo ng isang branch sa Rusya. At mukhang kasama ako sa proyektong iyon. Isang araw, masayang ibinalita ni Paulo sa telepono. Napasigaw ako sa tuwa. Talaga? Ibig sabihin, pupunta ka rito? Opo. Sa susunod na taon, pansamantala akong pupunta sa Rusya para sa paghahanda ng branch. Makikita na kita ulit, Alina. Puno rin ng pananabik ang boses ni Paulo. Ang balitang ito ay nagbigay sa akin ng mas malaking inspirasyon. Bago ako graduate, nagsumite ako ng aplikasyon sa Russian branch ng isang malaking kumpanyang Pilipino. Ginamit ko ang aking karanasan sa Pilipinas, kaalaman sa wika, at ang aking kurso para i-promote ang aking sarili. Sa araw ng aking graduation, kasama ko ang aking pamilya sa masayang sandaling iyon. At noong gabing iyon, isang mas malaking kagalakan ang dumating. Nakatanggap ako ng email mula sa kumpanyang inaplayan ko para sa isang interview. Mama, Papa, tinawagan ako para sa interview ng kumpanyang Pilipino. Masaya kong sigaw. Niyakap ako ng aking mga magulang at binati. Ipinagmamalaki ka namin, Alina. Masaya kaming makita kang tinatahak ang landas na gusto mo. Online ginawa ang interview. At ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Binigyang diin ko ang aking karanasan sa Pilipinas.
pag-unawa sa kultura, at kaalaman sa ugnayang pangkalakalan ng dalawang bansa. Nagulat ang mga interviewer lalo na nang magpakilala ako sa simpleng Filipino. Nakakagulat na ang isang Ruso na lumaki sa sakahan ay marunong magsalita ng Filipino. Ramdam namin ang iyong pagmamahal sa Pilipinas, sabi ng isa sa kanila. Isang linggo matapos ang interview, natanggap ko ang pinakahihintay na balita. Tanggap na ako. Sa wakas, isang hakbang na lang at maaabot ko na ang aking pangarap. Magtatrabaho ako sa Russian branch ng isang kumpanyang Pilipino. At ang kumpanyang iyon ay partner ng kumpanya ni Paulo. Paulo, natanggap ako. Magsisimula na akong magtrabaho sa Moscow office sa susunod na buwan. Masaya kong ibinalita kay Paulo sa video call. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Congratulations, Alina. Ngayon, magkasama na tayo sa iisang industriya. At kapag pumunta ako sa Rusya, mas madalas na tayong magkikita. At doon, sinimulan ko ang aking karera bilang isang international trade specialist. Ang aking tungkulin ay maging tulay sa pagitan ng Pilipinas at Rusya. Bilang isang Ruso na may pag-unawa sa kultura at business practices ng Pilipinas, tinutulungan ko ang komunikasyon sa pagitan ng mga kumpanya ng dalawang bansa. 6 na buwan na akong nagtatrabaho nang bigyan ako ng isang espesyal na proyekto. Isang buwang training sa head office sa Pilipinas. Ito ay isang pagkakataon para muli akong makabalik sa Pilipinas at higit sa lahat makitang muli si Paulo. Napakaswerte mo, Alina. Magkikita na naman tayo ulit, masayang sabi ni Paulo. Bago ako umalis para sa business trip, muli kong sinabi sa aking mga magulang ang tunay kong nararamdaman. Mama, Papa, gusto ko pong makasama si Paulo sa hinaharap. Baka balang araw, sa Pilipinas na ako manirahan. Tila inaasahan na nila ito at tumango sila. Inaasahan na namin yan. Iba ang kislap ng iyong mga mata kapag pinag-uusapan mo ang Pilipinas. Kahit saan ka man manirahan, basta't masaya ka, sapat na sa amin. Pagdating ko sa Pilipinas, naghihintay si Paulo sa NAIA. 6 na buwan kaming hindi nagkita, ngunit parang kahapon lang kami huling nagkasama. Ang parehong mainit ng ngiti ni Paulo ang sumalubong sa akin, at nang mayakap ko siya, naramdaman kong bumalik ang lahat sa dati. Alina, namiss kita, bulong ni Paulo. Niyakap ko siya ng mahigpit at sumagot. Ako rin. Araw-araw kong hinintay ang sandaling ito. Ang pagbisitang ito sa Pilipinas ay iba. Hindi na ako isang turista, kundi isang profesional na narito para sa negosyo. Ang training sa head office ay mapaghamon, ngunit nasiyahan ako sa bawat sandali. Lalo pang humusay ang aking pagsasalita ng Filipino, at ngayon ay kaya ko nang makipag-usap sa mga business meeting gamit ang simpleng Filipino. Tuwing weekend, magkasama kami ni Paulo. Ginalugad namin ang mga lugar na hindi pa namin napupuntahan at mas lalo kaming naging malapit sa kanyang pamilya. Lalo na ang ina ni Paulo, na tinuring akong parang tunay na anak at tinuruan pa ako ng maraming bagay tungkol sa kulturang Pilipino. Mabilis na lumipas ang 1 buwan at papalapit na naman ang oras ng pagbalik ko sa Rusya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi gaanong masakit ang paghihiwalay dahil mayroon na kaming plano. Alina, pagkatapos ng 3 buwan, pupunta ako sa Moscow para sa paghahanda ng aming branch doon. Magkita tayo ulit, pangako ni Paulo. Ngumiti ako at sumagot. Hanggang sa araw na iyon, ililista ko na lahat ng magagandang lugar sa Moscow. Ako naman ang magiging tour guide mo. At sa ganoon, naghiwalay kami na may mas malaking tiwala sa isa't isa. Ang aming relasyon ay hindi na lamang isang malayong pag-iibigan, kundi isang partnership na magkasamang bumubuo ng hinaharap. Gaya ng ipinangako, pagkatapos ng 3 buwan, dumating si Paulo sa Moscow para sa paghahanda ng kanilang branch. Mananatili siya ng 6 na buwan. Ginawa ko ang lahat para matulungan siyang masanay sa buhay sa Rusya. Tinulungan ko siyang maghanap ng apartment, ipinaliwanag ang sistema ng transportasyon, at tinuruan tungkol sa business culture ng Rusya. Napakatahimik pala rito. Hindi kailangang magmadali tulad sa Pilipinas, kaya komportable, sabi ni Paulo 1 linggo matapos dumating. Tumawa ako at sumagot. Oo, ang mga Ruso ay mas direktang kumilos. Walang Filipino time dito. Habang nasa Rusya si Paulo, tuwing weekend ay naglalakbay kami sa iba't ibang lugar.
Pinuntahan namin ang magagandang palasyo sa St. Petersburg, naramdaman ang kultura ng Moscow, at nag-ice skating sa Red Square. Humanga si Paolo sa malawak na kalikasan ng Rusya, at lalo na noong binisita namin ang aming sakahan, tuwang-tuwa siya. Dito ka pala lumaki. Alina, napakaganda, sabi niya. Habang tinitingnan ang malawak na bukirin, ipinagmamalaki kong ipinakilala ang aming sakahan. Oo, dito ako lumaki kasama ng mga hayop. Si Papa ang nagturo sa akin kung paano mag-alaga sa kanila. Nasiyahan si Paolo sa kanyang pananatili sa Rusya, ngunit malaki rin ang kanyang responsibilidad sa trabaho. Masipag siyang nagtrabaho para itatag ang Russian branch ng kanilang kumpanya, at ako naman ay matagumpay na nakakumpleto ng isang mahalagang proyekto sa aking kumpanya. Iginagalang at sinusuportahan namin ang trabaho ng isa't isa. Minsan, magkasama kaming nagtatrabaho hanggang gabi o nagbibigay ng payo sa proyekto ng isa't isa. Ang husay ni Paolo sa negosyo at ang aking pag-unawa sa merkado ng Rusya ay nagsama at nagdulot ng magandang resulta. Alina, kung wala ka, hindi magiging matagumpay ang proyektong ito. Maraming salamat, sabi ni Paolo matapos maisara ang isang malaking kontrata. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sumagot, "Magaling tayong team, Paolo. Kapag magkasama tayo, kaya natin ang lahat." Sa ika-5 buwan ni Paolo sa Rusya, inimbitahan niya ako sa isang restaurant na may tanawin ng Kremlin. Sa isang romantikong hapunan, tila mas kinakabahan si Paolo kaysa dati. Alina, 5 buwan na ako rito. Malapit na akong bumalik sa Pilipinas. Maingat niyang sinimulan ang usapan. Nanikip ang dibdib ko, ngunit pilit akong ngumiti. Oo nga, ang bilis ng panahon. Sandaling natahimik si Paolo bago nagpatuloy. Pero ang pagbalik ko ay hindi katapusan. Sa totoo lang, inalok ako ng kumpanya na maging head ng Russian branch. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat. Talaga? Ibig sabihin, oo, babalik ako rito sa Rusya. At sa pagkakataong ito, mas matagal. Puno ng katiyakan ang boses ni Paolo. At sa sandaling iyon, inilapag ni Paolo ang isang maliit na kahon sa mesa. Nagsimulang kumabog ang aking dibdib. Alina, binago mo ang buhay ko. Mula noong araw na nagkita tayo sa sakahan, nabighani na ako sa iyo. Ang iyong kabaitan, tapang, at sigasig, lahat ay espesyal para sa akin, sabi ni Paolo habang binubuksan ang kahon. Sa loob, isang magandang singsing, simple ngunit elegante, na may isang maliit na diamante sa gitna. Alina, pakakasalan mo ba ako? Saan man tayo, sa Pilipinas o sa Rusya, gusto kong makasama ka. Taos-pusong tanong ni Paolo. Tumulo ang luha sa aking mga pisngi. Ito ang sandaling pinapangarap ko. Oo, Paolo, kahit saan. Basta't kasama ka. Mahigpit kaming nagyakapan at pumalakpak ang ibang mga customer sa restaurant. At doon, nagsimula ang aming bagong paglalakbay. 2 taong may magkaibang lahi at kultura, ngunit pinag-isa ng pag-ibig at nagpasyang maglakad ng magkasama. Nang malaman ng aming mga pamilya ang balita, lahat sila ay natuwa. Ang mga magulang ni Paolo ay bumati sa amin sa pamamagitan ng video call at ang aking mga magulang ay personal na pumunta sa Moscow para batiin kami. Paolo, salamat sa pagpapasaya sa aming anak. Masaya kaming tanggapin ka bilang aming anak, sabi ni Papa habang tinatapik ang balikat ni Paolo. Taos-pusong sumagot si Paolo. Maraming salamat po, Papa. Aalagaan ko po. At pasasayahin si Alina. Nagpasya kaming magpakasal sa parehong bansa. Una, isang maliit na kasal sa Rusya kasama ang pamilya at mga kaibigan. At pagkatapos, isang tradisyonal na kasal sa Pilipinas. Gusto naming igalang ang kultura ng isa't isa at gawing makabuluhan ang kasal para sa parehong pamilya. Gaya ng ipinangako, bumalik si Paolo bilang head ng Russian branch at nagsimula kaming bumuo ng aming pamilya sa Moscow. Siyempre, madalas kaming bumisita sa Pilipinas at ang pamilya ni Paolo ay pumupunta rin sa Rusya para makasama kami. Pagkatapos ng ilang taon, nagpatuloy ako sa aking karera sa international trade at si Paolo ay matagumpay na pinamunuan ang Russian branch ng kanilang kumpanya. Bumuo kami ng isang natatanging pamilya na pinaghalo ang aming mga kultura. Pareho naming kinakain ang lutuing Ruso at Pilipino, ipinagdiriwang ang mga pista opisyal ng parehong bansa,
at ginagamit ang parehong wika. Ang ating tahanan ay isang maliit na tagpuan ng Pilipinas at Rusya. Isang araw, natatawang sabi ni Paulo. Ngumiti ako at sumagot, oo. Sa aming ikalimang anibersaryo, isa pang magandang balita ang dumating. Nagdadalang tao ako. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking kagalakan sa aming mga pamilya, lalo na sa aming mga magulang na sabik na sa kanilang unang apo. Ang ating anak ay magiging napaka-espesyal. Dadalhin niya ang kultura at pamana ng dalawang bansa, sabi ni Paulo, habang yakap ang aking tiyan. Isang mainit na ngiti ang isinukli ko. Oo, matututunan niya ang pinakamagagandang katangian ng parehong bansa, ang kalayaan ng Rusya at ang pagiging masayahin ng Pilipinas. Habang nagbubuntis, nagbasa ako ng mga libro tungkol sa paghahanda sa panganganak sa Pilipinas. At tinuruan ako ng ina ni Paulo ng mga tradisyonal na paraan ng pag-aalaga. Kasabay nito, inihanda rin namin ang mga modernong pamamaraan ng panganganak sa Rusya. Ang pagtanggap sa pinakamabuti sa dalawang kultura ang aming paraan. Nang isilang ang aming anak, binigyan namin siya ng dalawang pangalan, isang pangalang Ruso, Katya, at isang pangalang Pilipino, Dalisay. Maganda siyang sanggol na may mahinahong mga mata ni Paulo at blonde na buhok ko. Kapag lumaki si Katya, kailangan nating turuan siya ng parehong wika, sabi ko kay Paulo habang karga ang aming anak. Tumango si Paulo. Siyempre, kung marunong siyang magruso at Filipino, mas maraming oportunidad ang magbubukas para sa kanya. Nang mag-isang taon si Katya, nagsimula kami ng isang malaking hamon sa negosyo. Itinatag namin ang aming sariling kumpanya ng kalakalan na nag-uugnay sa Pilipinas at Rusya. Ang Tulay Trading, ang pangalan ng kumpanya, ay nag-export ng mga produktong agrikultural ng Rusya sa Pilipinas at nag-import ng mga produktong teknolohiya at kosmetiko ng Pilipinas sa Rusya. Maaari nating gamitin sa negosyo ang ating personal na karanasan sa pagkakaiba ng kultura. Iyon ang magiging lakas natin, sabi ni Paulo, habang binubuo ang business plan. Sumang-ayon ako, tama, dahil naiintindihan at mahal natin ang parehong bansa, mas epektibo tayong makakapag-ugnay. Mas mabilis na lumago ang Tulay Trading kaysa sa inaasahan. Ang aming pag-unawa sa kultura, kakayahan sa wika, at malalim na pagmamahal sa parehong bansa ay naging malaking bentahe sa negosyo. Lalo na, ang proyektong ipakilala ang mga magagandang tradisyonal na sining ng Pilipinas sa Rusya at ang mga organikong produkto ng Rusya sa Pilipinas ay naging isang malaking tagumpay. Lumaki si Katya na nagpapabalik-balik sa Pilipinas at Rusya, nararanasan ang parehong kultura. Natuto siyang mag-Filipino mula sa kanyang mga lolo't lola sa Pilipinas at nakipaghabulan sa mga hayop sa sakahan kasama ang kanyang mga lolo't lola sa Rusya. Lumaki siyang isang batang mahilig sa parehong borscht at sinigang, isang perpektong halimbawa ng dalawang kulturang nagsanib. Mama, paglaki ko, gusto ko ring magtrabaho tulad ninyo ni Papa, na nag-uugnay sa dalawang bansa. Isang araw, sabi ni Katya. Naluha ako sa tuwa at hinaplos ang ulo ng aking anak. Oo naman, Katya. Kaya mong gawin ang lahat ng gusto mo. Unti-unting nalaman ng maraming tao ang kuwento ng aming pamilya. Ang aming mga gawain para sa pagpapalitan ng kultura ng Pilipinas at Rusya ay nakakuha ng pansin ng media ng parehong bansa, lalo na ang proyektong modernong disenyo ng barot saya na gawa sa tela mula sa Rusya ay naging isang malaking usap-usapan. Ang kuwento ni na Alina at Paulo ay isang magandang halimbawa kung paano maaaring magsanib ng maganda ang magkaibang kultura, sabi ng isang mamamahayag sa isang interview. Mapagkumbaba akong sumagot, sinikap lang po naming unawain at igalang ang isa't isa. Sa prosesong iyon, natuklasan namin ang ganda ng parehong kultura. Sa paglipas ng panahon, lalo pang tumibay ang aming pamilya at matagumpay na lumago ang Tulay Trading. Si Katya ay nag-aaral na at lumaking isang matalinong bata na bihasa sa dalawang wika. Taon-taon, salitan kaming bumibisita sa Pilipinas at Rusya. Sa Rusya, ginugugol namin ang oras sa sakahan kasama ang pamilya. At sa Pilipinas, tinatamasa namin ang masiglang kapaligiran ng Maynila. Parehong bansa ay mahalaga at itinuturing naming tahanan. Paolo,
Ang pagkikita natin ang pinakamagandang sandali sa buhay ko. Isang gabi, habang naglalakad kami sa Red Square, sabi ko, hinawakan ni Paolo ng mahigpit ang aking kamay. Ako rin, Alina. Noong unang makita kita sa sakahan sa Rusya, hindi ko inakalang magbabago ang buhay ko. Ang aming kuwento ay nagsimula sa pagkikita ng isang babae mula sa isang sakahan at isang binatang mula sa Pilipinas. Ngunit ngayon, ito ay naging isang tulay na nag-uugnay sa dalawang kultura. Isang kuwento ng pag-ibig na binuo sa pag-unawa at paggalang sa kabila ng magkaibang pinagmulan. Ito ay isang patunay kung gaano kaganda ang tunay na koneksyon ng mga puso na higit pa sa pagkakaiba ng kultura. Ang pagkakaiba ng kultura ay hindi nangangahulugang pagkakalayo. Sa halip, ito ay isang pagkakataon para mas malalim na maunawaan ang isa't isa. Tulad ng sinabi ko sa isang talumpati, ang aming kuwento ay isang maliit na patunay na sa pamamagitan ng pagkakaiba, mas malaking kagandahan ang matutuklasan. At marahil, kayo rin, balang araw, ay makakaranas ng isang espesyal na pagkikita sa isang hindi inaasahang lugar na magpapabago sa inyong buhay. Kung saan man kayo dalhin ng pagkikitang iyon, walang makapagsasabi. Ang mahalaga ay ang kahandaang tanggapin ito ng may bukas na puso, tulad ko.